Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Kita natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or CHACHA. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga panig ng mundo kayo naroon, welcome back po sa programang Legal Minds kung saan oras na naman ng pagbibigay ng mga payong legal lalo na sa panahong ang daming nangyayari sa ating paligid na hindi rin naman natin inaasahan. At lagi po ninyong tatandaan na kakampi mong batas kung may alam ka sa batas. At syempre makakasama nyo pa rin walang iba kundi ang inyong kakampi pagdating sa usapin ng batas, Shari Olikino po. Ngayong araw, narito pa rin ng isang kilala na natin na lawyer at ilang taon na rin natin kasama sa programang Legal Minds. Siya po ang kasalukuyang Assistant Secretary ng Department of Transportation at isang trial lawyer. Walang iba kundi si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello, good day, Ms. Shari. Good day po, Attorney. And sa lahat po ng mga followers natin sa DCRH, dito sa Facebook, sa YouTube, sa mga cables po natin, and mga kaibigan po natin, mga OFWs, good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Okay. Itong topic natin, o paksa natin ngayon ay kaabang-abang para sa marami. At inaabangan nila ito literal eh. Yes. Lalo na sa yung mga empleyado. Tama, mga employees natin dyan na masugid nating televiewers din. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang 13th month pay. Tama yan. Exciting po ito para sa atin, para sa marami sa atin. Ngayon po, Attorney, ano yung 13th month pay? At bakit kaya ito naging isang policy na magbigay ng 13th month pay? Okay. Yung 13th month pay, yung computation is 1/12 of your basic salary of the year. Annual. Annual. So kung sweldo mo is 10,000 a month, so ibig sabihin, yung annual salary mo is 120,000 pesos a month, a year. Okay. So yung 120,000, i-divide mo yan into 12. Yun ang 13th month pay mo. Okay. But ibig sabihin, yung 13th month pay, yung basis niya is your basic salary. Hindi kasama yung COLA. Yung cost of living allowance, hindi kasama yon. Okay. Hindi kasama yung tinatawag na profit sharing. Di ba? Kung empleyado, minsan may mga profit sharing, hindi kasama yon. Okay. Hindi kasama yung tinatawag na unused vacation leave or sick leave. Hindi kasama yung online, overtime pay. Wala ganyan. din. Yung premium pay, yung night shift differential, holiday pay, hindi kasama yon. Basic salary lang. Ibig sabihin, yung salary mo, hindi kasama yung mga overtime pay, mga ganyan, yun lang ang pagbasihan ng 13th month pay. Ano ba yung 13th month pay? In the first place. Ano ba yung philosophy or the history of 13th month pay? Yung 13th month pay, yun ang binibigay sa mga empleyado normally before Christmas. Okay. So, ibig sabihin, kasi pag Christmas is time to celebrate, time to spend. Gumagastos. Yung sweldo mo sa isang buwan, kukulangin. Okay. Kukulangin. So, binigyan ka ng batas, o sige, double yung salary mo on December. Di ba? 12th month and 13th month, ibigay sa December. Okay. So, usually, ang 13th month pay natin ay sa bandang Pasko talaga siya binibigay. Normally, wala po bang ibang date? Normally, sa batas, ang sabi ng batas, mandatory before December 24. Okay. Mandatory. But yung amo, pwedeng hatiin yun. Paano Hatiin by June, kasi panahon yan na magbayad ng tuition fee ng mga anak. Di ba? June, kalahati, December. Okay. But that is only optional. Mandatory talaga before December 24. Okay. Yun ang mandatory. So, ibig sabihin, hindi pwede malate. Kung 25 na, o pwede New Year na lang. Di, wala na yan. 13th month pay nga eh. Yung 13th month pay, ibibigay yan before Christmas. That's why, every Christmas season, punong-puno yung mga department store, mga malls, kasi ang income ng ordinary employee, double. Okay. May 12-month pay, may 13th month pay.
Minsan nga, may iba pang mga pay dyan 14th-month pay, 15th-month pay, 16th-month pay. So, possible po na magkaroon ng gano'n? Yes, ang sabi lang na batas, mandatory ang 13th-month pay. Okay. Yung 14th-month pay, hindi mandatory, optional So, o the part of the employer. Okay. 15th-month pay hanggang 16, umabot pa hanggang 16th-month pay. Actually, naman, no? itong mga 13, 15, 14 is only optional on the part of the employer. But itong 13th-month pay is mandatory. Mandatory yan. That's part of your right as a labor. Okay. Ngayon naman po, attorney, nililinaw natin na itong 13th month pay ay kaiba pa ba doon sa ating mga bonus, allowances? Iba yun. Kasi ang 13th month pay is mandatory. Pag bonus, depende yan sa amo. May iba dyan tinatawag na Christmas bonus. Totoo. Ibibigay yan every Christmas. May iba para magandang pakinggan, 14th month pay. Pero bonus lang Pero din actually, siya. bonus yan. Ibig sabihin, optional. Optional yan, so depende yan ni amo kung may extra income para at least yung mga empleyado will exert extra effort para sa quota nila. For example, mga factory workers. Kailangan mag-extra effort tayo. Kailangan yung product, yung 1 million item, kailangan gawin natin 2 million item. O may bonus kayo, may 13th month pay, may 14th month pay, hanggang 17th month pay. Basta makuha natin yung quota. O ganon. So yung mga empleyado will exert effort. So yun yan. So depende yan sa income ni amo. Kasi amo kasi, yung employer natin, may computation sila sa expenses of the operation of the business. Okay. So kung nakuha nila yung quota, isusolid nila sa mga empleyado nila. Depende yan, optional. Optional. Mandatory, 13th month pay. Okay. Ganyan. Ngayon naman, para lang din i-clarify ulit doon sa ating mga televiewers, attorney, itong 13th month pay ay regardless kung ikaw ay isang government employee or empleyado sa isang pribadong korporasyon or pribadong entity. Or kuhaan ka lang, tinatawag na probationary employee, regular employee, may mga ganun, di ba? Opo. Kayo ba ay may karapatang makakuha ng 13th month pay? Yes. Mandatory yan. Okay. But may mga, hindi lahat ng empleyado. Okay. Sino yung, sa or mga, ano yung sa exceptions? mga private na mga company, yung rank and files. But yung mga supervisory and managerial, wala. Okay. Rank and file, but sa government, meron yan. So, hindi then kailangan you are entitled for 13th month pay, kailangan you work for at least 1 month. So, kung nag-work ka lang ng 1 week, wala kang 13th month pay. I-ratio yun ang tawag doon sa batas, proportionate. For example, you work only for 6 months. Okay. So, yung sweldo mo sa 6 months, i-times yan ng 1:12. Yun ang 13th month pay na mo. makukuha mo. Okay. Ngayon naman po, paano yung mga kasambahay natin? Mga driver, mga hardinero, for an instance, kung meron kayo sa inyong mga household, sila rin po ba ay dapat makakuha ng 13th month pay? Ang kasambahay, yaya, cook, mga ganyan, entitled sila ng 13th month pay. Yung mga gardener, entitled ng 13th month pay. How about yung family driver? Yung family driver, actually, hindi nasama yan sa labor code. Bakit Hindi po? nasama yan sa 13th month pay. Hindi nasama yan. Why? Kasi yung driver, iba ang work nila eh. Purely based on trust and confidence. Iba yung system of their work. So, pwedeng, kasi yung mga driver kasi, bibigyan ng bonus, may konting padagdag, ganyan palaging ganyan. So, kung i-compute mo, may sweldo pa sila, may bigay-bigay pa. Papakainin din sila usually, more so than the libreng usual. kain, libreng sine, ano pa yan. So, ibig sabihin, hindi sila mandatory as a general rule sa batas. But kung practice na, may 13th month pay sila. Yung sinasabi ko, family driver, not corporate driver. Iba yun. Pag corporate driver ka, entitled ka sa 13th month pay. If you are a family driver, as a general rule, hindi ka entitled. Except kung yun na ang practice of your amo. Kung practice na, for example, every year, tumatanggap ka ng 13th month pay, may 13th month pay ka na. Pero kung batas yung susundin natin, if you're a family driver, wala kang 13th month pay. Okay. Paano naman po, attorney, kapag ang itsura natin ay si employer, for instance, dito sa ating scenario, nagre-refuse siyang bigyan ng 13th month pay yung kanyang mga empleyado. No, ano yung action steps na pwedeng gawin ni employee? Okay. So, anong gagawin? So, that is in violation of your labor right.
Okay. So, go to NLRC, National Labor Relations Commission. Anong gagawin mo doon? Pupunta ka sa Complaint Division. Pagpunta mo sa Complaint Division, yung nearest NLRC, may form, bibigyan ka ng form. O lagay mo doon, failure to pay 13th-month pay, violation, unfair labor practice. Committed unfair labor practice, then pirmahan mo yan, mag-take out ka sa isang lawyer doon. Pagkatapos, anong gagawin ni NLRC? May notice yun. Preliminary conference. Papadala kay employer. Employer, then si employer, through his lawyer, and yung nagreklamong empleyado, magharap. Okay. So, negotiation. Kung may negotiation, kung na-negotiate, tapos ang kaso. Kung walang negotiation, mag-submit ng position paper hanggang Supreme Court ang kaso. Okay. So, mahaba ang kaso. So, normally, pag mga ganitong kaso, negotiation lang yan. Dapat, no? Mas practical, Mas practical naman. sa parehong parties. Kasi pangit naman na mag-amo kayo, nag-aaway kayo. Because lang of that thing. Of your Kung 13th pwede naman pag-usapan. Di ba? So, ganun yan. Paano naman po kapag yung nangyari sa atin ay si employer, sabi, ay, hindi ko pa kayang ibigay ng buo ngayon eh. Okay lang bang next month na yung natitira? Okay. Sabi ng batas, mandatory before December 24. Mandatory. So yung iba, para yung mga among iba, para hindi sila mabigatan sa Pasko, kasi sila din, Oo nga, yung mga gagastos amo, din naman sila. may Pasko din eh. Hindi naman yung empleyado lang may Pasko. So normally, ang ginagawa nila, o sige, June, o sige, kalahati, para this Christmas, kalahati lang ibigay ko. Okay. Matutuwa din yung mga empleyado kasi gagamitin yan sa mga tuition fees ng kanilang mga anak. Okay? So actually, natutuwa yung mga empleyado, yung amo din natutuwa kasi pag Pasko, kalahati na lang ang obligasyon niya kasi bayad na siya sa kalahati. Kung parang down payment. Yun yan. Installment. But don't forget na yung 13th-month pay na pinag-uusapan natin, basic salary lang. So ano yung basic salary mo? Kailangan alam mo kung magkano ang basic salary mo. Oo, nawala yung mga allowances. Wala mga allowances. For example, based sa minimum natin, minimum wage natin, so 400 pesos a day. So doon tayo mag-base 400 pesos a day. Okay. 400 pesos a day times 26 days or times 20 days, depende sa work day mo. So doon tayo mag-base. Okay. Hindi tayo mag-base hindi kasama yung mga bigay-bigay. Kasi yung mga bigay-bigay, non-liquidation, wala na yung liquidation, wala na yung lista-lista diyan. May bigay-bigay pag birthday binigyan. Hindi kasama yun sa pag-base sa competition mo. Iba. Kasi pesta ng barangay ninyo, kasi may 5,000. Kasi hindi kasama yun sa competition ng 13th-month pay. Yung mga overtime mo, hindi kasama yun. Okay. Yung mga night shift differential, if you're working 10 o'clock ng gabi hanggang umaga, hindi kasama yun sa 13th. So basic salary talaga? Basic salary lang. So yung magkano yung basic salary mo, in a month, i-add mo yan, January, February hanggang December, i-add mo lahat, then divided by 12, yun ang 13th-month pay mo. Okay. Paano naman, attorney, kapag si employee ang dami niyang nakomit na absences? Yes. No? Hindi nga siya, more than a month siya nagtrabaho doon sa company or whatsoever, pero almost every other week ay may absent siya. Entitled pa rin ba siya doon sa 13th month pay? Mandatory, but ang computation iba, ha? If you're absent, of course, may deduction na yan, di ba? So pag may deduction, that's why, ang sabi ng batas, 1/12 of your basic salary in a calendar year. Ibig sabihin, lahat ng sweldo mo, January, magkano natanggap mo? Minus all the deductions. Kasi absenos ka. Absent. February, magkano? March, April, i-add lahat yon. Lahat yon. Then, divided by 12, yun ang 13th-month pay mo. So, hindi based yun sa salary mo, based sa pinag-usapan. Based on the salary that you actually receive. Okay. That you actually receive. Para dun sa taon na yon. Oo, taon na yan. Normally yan. But yung ibang mga amo, sige, parang hindi natin i-deduct yung mga absences niyo kasi Pasko naman eh. So, matuwa ka kung ganun yung amo mo. But kung batas yung pag-uusapan natin, batas yung pag-uusapan natin based on the basic salary that you actually receive. Okay. So, okay lang kung wala kang absent. Kung may absent ka, may mga dami kang mga leave dyan, ano pa. So, yung amo, may iba dyan, may tikuloso. Di ba? Okay, ito, i-compute talaga. So, may mga amo naman mababait. Oo nga, may consideration sila magkano doon sa sweldo? mga employee. Walang absent,
I-add lahat, times 12, 13 divided by 12, o yun. Ayun. Para malinaw, baka yung iba dyan, dahil may 13 months pay, lalo na siguro sa mga bagong empleyado din. No? Tama yan. Pamihasa sa absences na, Willie. Tama. Pero meron palang awas din, depende kung sa ilang absences yung nakomit mo, depende doon sa kung hanggang saan yung naabot mo, baka naman kada linggo absent ka, mahirap naman yun. Mahirap din bigyan para sa gawin ng employer, bigyan ka ng iyong 13 months pay. At least ngayon, mas alam na natin yung itsura niya. Pero paano naman po, attorney, kapag ang employee mismo, ang sabi niya, hala, baka hindi ko pa deserve makuha tong 13th month pay ko. Kung halimbawa sa kanya na mismo nang galing na dahil ang dami niyang na-commit na absences for an instance, diba? Siya yung mag-refuse. Bilang mandatory siya dun sa batas. Pero ito, bibihira to. Wala namang siguro hindi dun sa pera. Diba? Pero halimbawa lang, napaka-rare na instance nito, na sa kanya mismo, ka-employer nang galing, huwag niyo na po akong bigyan. Pero dahil mandatory sa batas, yung act na hindi pagbibigay ng 13th month pay ay hindi po ba isa siyang crime? Hindi, sabi ng batas, hindi naman krimen yan. Okay. May violation lang of your labor rights. May mga damages ka mabayaran, mga ganyan. But ang sabi ng batas, you need to work at least 1 month. Pag 1 month ka nagtrabaho of your employer, entitled ka na ng 13th month pay. Like for example, you work November 24. So November 24 up to December 24, 1 month na yan. So entitled ka na. So, kung nag-work ka, December 1 pa lang, nung December 24, mag-demand ka na ng 13th month pay, you're not entitled. Kasi sabi ng batas, at least 1 month. 1 month kang nag-work. Kasi this 13th month pay is designed ito sa Pasko. Parang ginagawang commercialize ang Pasko. But kung iba naman dyan, yung mga matatalinong mga empleyado, lalo na yung mga magaling sa investment, yung 13th month pay, ang ginagawa sa investment. Nilalagay nila nilalagay for future, kung magkasakit ka. At saka lumalago. So, nilalago nila. May iba naman dyan, iba nga, wala pang 13th month pay, ginastos na. Pangbayan utang. Syempre. But actually, itong 13th month pay, design ito for Christmas. Design ito for the tuition sa mga anak. Kaya usually, kung hindi po siya December, June. So, ngayon, Agosto na hati-hati yun. So, yun ang purpose ng 13th month pay. And violation of 13th month pay is actually, failure to give 13th month pay is violation of your labor right as a labor. So, don't forget that. Hindi pwedeng optional lang yan on the part of the employer. Mandatory yan on the part of the employer, 13th month pay. But ikaw yung empleyado, huwag kang mag-demand ng 14th month pay. Optional lang yan. Depende sa income. So, i-compute. So, may mga ganun. Like for example, may ibang empleyado, nagbigay ng 13th month pay, then nagbibigay din ng Christmas bonus. Okay, may iba dyan na kung magkano ang 13th month pay, for example, ang sweldo niya is 10,000, so ang 13th month pay, 10,000 din. Pero ang during Christmas, hindi lang 10,000 ang bibigay as 13th month pay. Ginawang 15,000. Ibig sabihin, yung Christmas bonus, half of your salary. Okay, half of your salary, yun ang tinatawag na 14th month pay sa iba. May iba naman dyan na kasi malaki ang kita, hanggang 16th month pay. But that is only optional. And that hindi yan mandatory on the part of the employee. So yung employee, of the part of the employer. Yung employee, hindi dapat mag-demand. Okay. Maliwanag na maliwanag, no? At least isang buwan ka na nagtatrabaho, ay pwede ka nang maka-acquire or karapatan mo na rather. Yes, karapatan mo na yan. And pangalawa, only if you are rank and file employee. So if you are part of the supervisory employee, if you are a managerial employee, normally, hindi mandatory sa'yo na tumanggap ng 13th month pay. Pero may option pa rin na bigyan kayo? May option ang amo na magbigay ng 13th month pay. But you cannot demand if you are a managerial employee. You cannot demand if you are a supervisory employee. Kasi itong 13th month pay is designed ito sa bigyan yung mga rank and file. Kasi pag Pasko, dagdag income nila yan. Unlike if you are a managerial employee, malaki ang sweldo mo, huwag ka na mag-demand. But optional on the part of the employer na bigyan ka ng 14th month pay
13-month pay on the part of the managerial or supervisory employees. Alright. Maraming salamat po. No? So ngayon, alam na natin na deserve ng mga rank and file na mga employees itong makakuha ng 13th month pay nila. Lalo na kapag more than 1 month. Actually, nandun sila sa mga companies or mga enterprises. Ngayon, wala na rin po tayo natitirang oras, attorney. Pero wag tayong mag-aalala. Nabitin si attorney. Pero para sa ating mga viewers, wag tayong mag-aalala dahil magbabalik tayo bukas para sa isa na namang panibagong episode. Kung kayo naman ay nabitin, pwede ninyong kontakin si Attorney Mark. Saan po nila kayo pwedeng makontak? Oh yes, Ms. Shari, sa lahat po ng mga followers po natin, if you want free legal advice, just call me, landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203, or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. O sa Facebook page po natin, pwede kayo mag-like, mag-message, or i-share niyo po lahat ng videos and pictures po natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law. I repeat po, facebook.com/Mark Tolentino Law, or sa YouTube po natin, youtube.com/Mark Tolentino Law. Or sa Skype po natin, hanapin na lang po sa username Mark Tolentino Law, and we can have a free video conference anytime kung may schedule pa tayo. So free yan, wala pong bayad yan. Ayan, open na open at kompletong-kompleto ang mga linya ni attorney. I-reach or i-contact nyo lamang po siya kung meron kayong mga legal advice na gustong hingin. Maraming salamat po ulit, attorney. At syempre, para lagi naman kayong updated sa amin, i-like at i-follow kami sa aming FB or Facebook page, DZRH News Manila, YouTube account, DZRH News Television, at sa aming website. It is at www.dzrhnews.com. Magkita-kita ulit tayo bukas. At lagi nating tatandaan, nakakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Again, sa ngalan po ni Attorney Mark Tolentino, ako si Shari Olikino para sa programang Legal Minds. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Kita natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or CHACHA. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.